tayo ay nasa wedding ni Joseph at ni Judy para saksihan ang kanilang pagsusumpaan. Magiging mas makabuluhan ang pag-attend niya dito kung yung mga sasabihin ko ay babaunin ninyo at ipuput into practice. Putting them into practice. At kailangan paniwalaan. Kasi yung nagiging problema ng bawat mag-asawa ay yung kulang sa faith o pagtitiwala dun sa narinig niya. Kaya hindi i-apply. Tingnan niyo, testingin ko. Sino dito naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. You see? Yung naniniwala, ay dalawa dapat nagtataas kayo ng kamay. Diba? Kung hindi ka naniniwala sa perfect marriage, ba't ka nag-asawa? That's the question. Ba't ka nag-asawa? Diba? Baka hindi natin naiintindihan yung salitang perfect eh. That's the problem. Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. Ano sa Tagalog? Inglesin ko ulit. Wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung word, maintindihan mo. O anong gusto niya sabihin. Kaya yun ang inuuna talaga, definition of words. Kasi baka iba yung concept na ma-pick up mo, iba yung interpretation na gawin mo. So, i-define natin yung perfect. Alam niyo ba yung salitang perfect? Is the word good in the Bible? Siyempre, the Bible is originally written in Hebrew. Kailan lang ito na-invent ito sa salitang English. And the closest word they can use is good, which means perfect in Hebrew. Sa Genesis chapter 1, lahat ng ginawa ng Diyos ay nakita niya. Everything is good. Which means perfect. Ba't sinabing perfect? Because nangyari lahat ay sa kanyang kagustuhan. Natupad ay sa kanyang gusto, sa kanyang preference, sa kanyang iniisip, pinaplano. Di ba kayo din, kaya niyong sabihin na perfect ang buhay ninyo? Lalo na kapag yung lahat ng pangyayari ay natutupad ayon sa gusto ninyo, ayon sa preference ninyo. Pangarap mo magtrabaho sa ganitong kumpanya, natanggap ka, uy, perfect. Nagkaroon ka ng pera, natupad yung prayers mo, uy, that's a perfect situation. So you can confidently say or tell people, I'm living a perfect life. Bakit? Nangyayari ang mga circumstances ayon sa gusto mo, ayon sa preference mo. So it means the word perfect is something matching into something that you prefer. Now let's define the word marriage. Marriage is a product of God. Hindi siya produkto ng Senado, ng Kongreso, o ng sino mang presidente o hari sa lupa. Bakit? Diyos ang gumawa sa iyo, Diyos ang gumawa sa iyo. Produkto kayo ng Diyos. Kaya pag nag-desisyon kayo magsama, kayo ay subject pa rin sa kanyang standards. Kaya gusto niyo maramdaman yung heaven on earth. Ang akala niyo kasi yung heaven, yung magandang buhay, tahimik na buhay, doon lang sa heaven. Mali po. Balikan natin Genesis chapter 1. Ginawa niya yung male and female. Pareho binigyan ng authority to have dominion over the fish of the sea, but also the air. Ibig sabihin, pareho may rights, pareho may authority to rule over the earth. Sino yung earth? Kaya yung natural resources, binigyan ka ng kapatan, male and female. Kaya, mag-asawa ko hindi, parehong yayaman, parehong pwedeng maging successful, parehong pwedeng maging presidente, parehong pwedeng maging leader. And that's where equality comes. So Genesis chapter 1. Chapter 2, pinagbilinan sila. Wow! Ihipuin, hawakan, yung babaw na po sa gitna. At, before lumabas yung babae, tandaan natin, gumawa ang Diyos ng Garden of Eden. At yung Garden of Eden na yan, siya mismo gumawa, ni-ready niya, bago pa lalangin ang tao. At mababasa niyo doon, at kinuha ng Diyos ang lalaki, at nilagay doon sa Garden of Eden. Bakit? Hindi niya pinayagang magpakalat-kalat, maligaw ng landas.
Bakit ginawa ng Diyos yun? Because dito ka, sa garden na ginawa ko. Why? Dito ka mapapabuti. Dito ka lalago. Kaya hindi ako naniniwala na kapag nagdurusa ka, iiyak ka sa Lord, at sisisihin mo siya. Bakit? Maraming nahihirapan tao. Hindi. Mali yun. Because from the beginning, nilagay niya, pinakita niya sa atin, nilagay niya yung tao kung saan dapat mapabuti. Saan? Sa Garden of Eden. Ano ba yung garden? Kahit ilang siglo nang lumipas, hindi makita ng mga scientists or historians or anthropologists yan. Hindi makita eh. Bakit? Kasi yung garden in Hebrew means order. Hindi siya spot, hindi siya lugar. Hindi nila makita yan. Akala lang nila, nandoon sa Mesopotamia, which is not Iraq. Bakit mo makikita? Paano mo makikita yung some place na created by God, which means environment? Diba? Dito ka, sa lugar na mapapabuti ka. Saan? Sa presence ng Diyos. Kaya sila ulit mga nagsasabi sa politika na not all marriages are made in heaven. No. Marriages are supposed to be made in heaven. Kayo lang yung ayaw maniwala. Yung magsasabi pa sa akin na walang imperfect na marriage, walang perfect na marriage po, Father, because there are two human beings na imperfect. Hindi mo sabi imperfect ka. Tayo lang yun eh. Excuse natin yun eh. Kasi ayaw mo sumunod. Diba? Ayaw sumunod sa sinasabi ng Diyos. Kaya you want to enjoy your marriage in the environment of God, follow the standards. Yun yung sinasabi, put God in the center of your relationship. Pero much deeper meaning is to follow the instructions, the commandments. Pag Diyos ang nagsalita, hindi yung opinion, hindi yung suggestion. Sinabi ng irespeto mo yung husband mo, ayaw mo irespeto. Sinabi ng mahalin mo yung asawa mo babae, ayaw mo mahalin. Nilalagay mo ng kondisyon. Paano ko siya mamahalin? Lord, ayaw niya ako irespeto. Lagi niya ako binabastos. Lagi niya siya sagot-sagot. Diba? Paano naman di siya i-respeto, Lord? Hindi ko maramdamang love niya ako. Doon pala nagkakaproblema na eh. Bakit? Ayaw niya maniwala eh. Ano kaya kung gawin mo lang yung trabaho mo? Respeto daw. Respeto mo. Sa babae, ganun din. Sa lalaki, ganun din. Ano kaya kung mahalin mo lang? Huwag mo lang lagyan ng kondisyon. Kahit maldita. Mahalin mo lang lagi, araw-araw. That's where the problem starts. Pag pinasok sa marriage, ang mga ugaling dala natin before tayo mag-asawa. Wala nang bang bawal na maging maldita sa marriage? Maging sa mga kalalakihan, bawal ng bisyo, dali sa marriage. Ano mga bisyo? Babae, alak, sugal, sigarilyo. Yung apat na yan, magpapaigsin ng buhay mo. Kaya bawal na yan eh. Ang pakiusap ko sa mga single pa dito, please, huwag na kayo magbisyo. Kung plano nyo mag-asawa, kung plano nyo maging nanay o tatay, please, huwag na kayo magbisyo. Dahil yung pagsira sa katawan ninyo, lilipat sa mga anak niyo, kawawa yung mga anak ninyo. 4 generations. Backwards. Nabibitbit sa dugo. Nasa DNA yan. Chain smoker ka, nasa DNA yan, sa dugo mo yan, lalabas yun. Kaya kahit yung hindi nagdinigil yung anak mo, bigla na lang magkakalang cancer, magugulat yung mga doktor, wala kang mga bisyo, ka nagka-cancer. It's all in the family. Paano sinira ng lolo at lolo mo, tatay mo yung katawan nila. Tapos nag-asawa. Diba? Cut the curse. It's 4 generations curse. Generational curse yan. Bakit bawal mo bitbitin yan? Father, nasa batas, family code, Article 1, marriage is a special contract. Bakit special? Kasi may ordinary. Ano ba yung ordinary? Pwede ko magpasok ng terms mo, kahit anong gusto mo. Basta wala kang lalabagin na batas, moral, or public policy. Susundin ng korte yun. Yung pinag-usapan yung terms and conditions, and that is ordinary contract. Mga nag-aral ng law, alam to. Sa marriage, bawal ng
ang terms and conditions. Nakalagay doon, there is a special contract between a male and a female, not subject to stipulations. Ano yung stipulations? Yun yung terms and conditions na gusto mo bitbitin sa marriage. Tapos sabihin mo sa asawa mo, pasensya ka na, asawa ka maldita eh. Oy, iha, madam. Bawal po yan. Kaya walang husband na matutuwa sa malditang asawa. Di ba na, Joseph? Hindi ko siya sabi maldita ka. Huwag ka naman maldita. Bakit ba nagmamaldita kasi tayo? Gusto natin patunayan sa asawa natin na tayo mas marunong. Pinipilit natin na tayo mas smart sa husband natin. Pinalalabas mo siyang tanga. Ako dapat masunod. Kaya ka nagmamaldita. Pinipilit mo yung sayo. Di ba no? Sagot ka ng sagot. Bawal na po yun. Mga lalaki, para mas madaling mahalin ang asawa niyo. Ito pinakamabisang paraan. Turing niyo sila ay parang baby ninyo. Ano itrato ang baby? Bawal sakta. Bawal gutumin. Lagi pinapatawa. Kaya gusto nila lagi masaya yan. Kaya kailangan ma-develop yung sense of humor ninyo. Kailangan din ma-develop yung communication style ninyo. Dahil bawal maging harsh din sa kanila. Di ba? Maging harsh ka sa bata. Anong effect sa bata niya? Hanggang pagtanda, dala-dala niya. Kaya maging harsh ka sa asawa mo, dala-dala rin yan. Kahit na mag-sorry ka, kahit na sabihin mo, totoo naman na mataba ka na. Bawal yun, sir. Kahit totoo, bawal. Kailangan matutong mag-sense of humor. May nakausap ako mag-asawa. Engineer. Paano sasabihin sa asawa mo na maalat ang luto? Kasi pag negatibo, sinabi mo maalat, hindi na uulit yan. Hindi na magluluto yan. Bilis mag-isip ng engineer, sabi niya, para di masaktan yung wife ko, ano sabihin ko, honey, nag-sale ba yung asin niyo? Hindi direkta. Kasi bawal maging direkta nga eh. Harsh sa kanila yun eh. Kahit pa sabihin mo totoo naman eh. Kaya you need to learn how to communicate to your wife. Diba? O, kung hindi ito naituro sa inyo ngayon, nalaman nyo na, your obligation now is to follow them. Walang stress ang buhay ninyong mag-asawa. Kasi hindi nyo pwede sabihin sa akin na, Father, di ako niniwalang walang stress sa pagsasama. Kayo mismo ang buwaman ng stress ninyo. Why? Because you are ignorant of the design of marriage. Bakit? Kasi yung nag-uutos, hindi naman presidente, hari eh. Diba? The king of all kings. When you deal with kings, wala kang choice, wala kang opinion, hindi ka entitled doon. Dahil yung opinion mo ay galing sa mga Greek people. Democracy came from the Greek ideas. So pag Diyos na nagsabi, sumunod ka lang. Be subordinate to one another, sabi ng readings kanina. Diba? Another definition of marriage is from the word gem, precious stone. Tinutulad kayo sa mahalagang bato na pilit na pinag-iisa. At para maging pure kayo, tatanggalin na talaga ang masasamang pag-uugali. Dumi yan eh. Diba? 25 years, first challenge sa inyo to become silver. Para nagiging pure ang silver. Siyempre, pinipurify, naalis ang dumi, tubig, water elements or buhangin, dumi. And those represent yung mga masama na yung pag-uugali. Wala kang dapat yun. Habang tumatagal kayo. Kaya, ang unang goal is to become 25 years. The silver. Huwag niyo pang malaki 10 years, 15 years, hindi. Mark Twain said, you will only understand marriage when you reach a quarter of a century. That's how long? 25 years. Kaya walang ibanan, walang sukuan. Huwag inaatake ang asawa because sarili mo katawan yan. Hindi yan opinion. That's a fact. Di ba nung una kayong nagsalita sa kanya, aking ka na, pakasalan mo ko. Kahit wala pa yung papel, pirmahan, ramdam niyo na that you own each other. Di ba? Because ganun ang naramdaman ng lalaki, lumabas yung babae. This is now bone of my bones, flesh of my flesh. You said, become woman. Nagkaroon na ng acceptance. Pag sinagot ka ng babae, sa'yo na siya. Ayaw mo na siyang payagan makapag-date. Diba? Ayaw mo na siyang payagan mag-usap sa ibang lalaki. Because you have this natural feeling that you already own one another.
You activated the relationship law. Sa Garden of Eden, unang naganap ang relationship. Kasal man o hindi, you will feel that. Na magsiselos ka. At magagalit ka. Pag yan ay nawala sa paningin mo at di nagpaalam. Yes, sir? Tapos di nag-update. Tapos ang dami nila dahilan, loba. Na-invento na nga yung power bank. Mag-excuse ka pa. Ha? Kasi parang naman din asawa mo yun eh. Nasaan kaya ito asawa ko? Mag-aalala, maghahanap. The next goal, after 25 years, is to become gold. 50 years. Kung hindi nyo i-stressin about isa, naku, aabot kayo sa 75 years, which is already a diamond. Kaya huwag nyo i-stressin ang kabahagi ng katawan ninyo. Sabihin mo sa kanya, huwag mo ko i-stressin. Ikaw, Jay, huwag mo ko i-stressin. Kasi yan ang unang papatay sa iyo. Sabi ni Albert Einstein, marriage is a risk. Bakit risk? Eh, pwede risk yung buhay mo. Sino papaigsi? Eh, yung asawa mo. I-stress ka lagi. Bisyo pa ng bisyo. Eh. Patumigil. Di ba? Kaya pag narinig nyo, nabasa ninyo, wives, submit yourselves to your husband. Hindi yan opinion o hindi yan suggestion. It's a commandment. Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi yan suggestion. It's a law. Just do it. Just do it. Kaya ito ang side effects kapag di natin naintindihan yung word. So, ano perfect marriage? Pagsasama ng male and female na sunod lang ng sunod sa sinasabi ng Bible. The Bible offers a system how to make your relationship feel like you're inside heaven. So, imposible ba? Nabunga ba ang heaven sa inyong bahay? Hindi imposible. Dahil nasa kamay ninyo mismo ang inyong kapalaran. By the way, mapapanood niyo ako minsan-minsan sa EKMJS niyan, sa TV5, sa Julius and Titi Babaw, para sa Pamilyang Pilipino, at sa Good Morning Kapatid, doon sa portion ng Payong Kapatid, at sa Billionaire News Channel. Pagtungkol sa mga relasyon, tayo po ay nandito. Okay po? Kaya hindi po ito bagong impormasyon. Hindi nasabi ko sa inyo. Dati po itong impormasyon. Lumalago nga ang buhay ng mag-asawa kapag walang ginawa, kundi sumunod na sumunod. Lumalago. Nagiging napakahalagang bato, precious gem. Nagiging valuable habang nagtatagal. So, last na lang. Napagsayin na ito. Last na lang. Tinanong si Jesus Christ, bakit ba may naghihiwalay na tao? Anong sagot ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Because of the hardness of your hearts. Bakit matigas ang ulo? Ayaw maging isa. Kasi may nagmamarunong. Mas mataas edukasyon ko sa iyo, ako dapat masusunod. Hindi! Mas marami akong experience sa'yo, tapos matanda ako sa iyo, kaya ako dapat masunod. Yun ang struggle. Eh, isang katawan lang dapat. Ang isang katawan na may dalawang ulo is called a monster. Walang ginawa ang Diyos na monster. Kaya it's always organized. Because God is a very organized God. Kapag pinag-isa kayo, isa lang ang ulo. Sino yun? Siya. Hindi pwede dalawang ulo. Kaya nga sa Genesis chapter 3, verse 19, nung pinitas na, ang pinagbabawal, nagkamit ng windang na kanilang buhay, pinalaya sila sa garden. Itong effects ng iyong pag-aasawa, Joseph, lahat ng kakanin mo ay magagaling na sa pagbubungkal mo ng lupa. Because nung nasa Garden of Eden ka, magigising ka lang, pipitas ka lang ng pagkain, meron na. By having a responsible parent, pinakita ng Diyos paano maging responsible parent. Naglabas ka ng tao sa mundo, ikaw bumuhay ka. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya naglabas ng tao, binuhay niya. Pinipare niya lahat, halaman, prutas, gulay, animals. Gigising lang, may pagkain na. Kung responsable yung parents mo, pag-gising mo, anak, ito na baon mo. Anak, ito na pagkain mo. Kaya meron silang pakiramdam
Sa lalaki lang sinabi yun eh. Bubukal ka na, lahat ng kakainin mo. Kaya meron silang pakiramdam na kapag pera nila, pera lang nila. Parang pera mo, ay pera din nila. Why? Because nagka-activate yung natural feeling na pananagutan mo yung lahat ng pangailangan ng babae. Kaya nga sa tadyang kinuha yan eh, because lumabas sa katawan mo yan, desisyonan mo, pinili mo, that is your baby. Hindi magbabago yan. Kaya yung mga eksperto nagsasabi, kahit na anong lahi, pag nag-asawa yung mga yan, gusto niya sa bahay lang. Ayaw nila na-express sa trabaho. Kaya ikaw yung kakayod ng kakayod. So gusto nyo ma-feel ang heaven sa inyong bahay? Isipin mo, baby mo siya ha? Lagi. Lumabas sa katawan mo yan eh. Pinili mo. Ikaw nagsimula ng marriage. Wala namang babae naghahabol sa laro eh. Pinurso mo siya. Tama? Hindi mo siya tinutupan. Tinasya. Hindi. Okay. Very good. So sa lalaki, nagsimula ang marriage. Ikaw na po na yung sitwasyon na yan. Kaya ikaw yung binild up ng Diyos sa Garden of Eden. Pinahanda niya yung lalaki. Ikaw naman, para madali, i-treat yung husband. Isipin mo, tatay mo yan. Kaya nga excited yung tatay, ipasa yung wife, yung bride sa mga pangasawa eh. Kasi ang ganda aking responsibility dyan. Sagot mo na yan. Kaya dahil tuturing mo siya ng tatay, bawal sagot-sagutin, bawal sigawan, bawal insultuhin. Diba? Subukan mo ganyan sa tatay mo, hindi ka palayasin. Because ang respeto sa tatay ay unconditional. Ganun ang magiging treatment mo sa kanya. Bawal insultin, bawal sermonan. Ay po. Sorry. Kaya tayo nagkakaproblema ngayon. Mga bata naliligaw na. Nananakit na ng ibang bata. Because may mga magulang na nagkulang. Kaya yung hindi nyo paniniwala sa perfect marriage, problema yan. Sa inyo palang kalaunahin na. Para mas magampanan nyo yung pagdagat ng tungkulin ninyo sa mga anak na palakihin silang functional. Bago yung palabasin ng bahay, dapat marunong ng hindi magnakaw, hindi manakit ng kapwa niya. Ha? Pag-aralan niyo yung scientific studies ni Erik Erikson, 8 stages of human development. Baka hindi niyo pinapansin. Natuklasan na yan. Pag-aralan niyo na. Bawat stages ng bata may struggle. At kapag wala kayong dalawa doon sa struggle niya, hindi na de-develop ang positive na attitudes. Sorry, kailangan ko sabihin ko. Because pag naglabas ka ng dysfunctional children, anyone can be a victim. Mananakit at mananakit yan. Tingnan niyo yung mga kailangan ng bata. Ano ba kailangan niya? Yan nandun. Kaya Abraham Maslow studies. Abraham Maslow. Hindi ito bagong information. Please, go back to those studies. Yun lang kayo sa yung dalawa, ha? Gusto nyo mabuhay na mahaba? May enjoy ang buhay? Ha? Gusto nyo? Invest in one another. Natukusan na ng Harvard yan. 85 years, tuloy-tuloy na study. Invest in one another. Dapat maramdaman ng bawat sa inyo na maaasahan ka sa hirap at ginhawa. Ganun din, dapat maramdaman ng asawa mo na dependable ka para you have a healthy mind and a healthy heart. Yun ang nagbibigay ng mahabang buhay. I-type nyo mamaya sa Google, 85 years, Harvard study. Kaya ako nag-opinion lang dito. These are all about the results of scientific studies. Congratulations to the both of Joseph and Julie. Thank you.